Lumipat ang eksena sa Sword Lake Holy Land, bagamat ang money bank ay isinubasta sa ilalim ng pangalan ni Feng Shi. Malinaw sa malalaking puwersa na ang malaking halaga ng pera ay mapupunta sa aking mga kamay. Sa kasalukuyan, para makapag-cultivate ng mapayapa, ang paggamit sa pagkatao ni Long Xiaobai at pagtatago sa loob ng Sword Lake ang pinakamagandang pagpipilian. Para makaiwas sa anumang hindi inaasahan, nag-set up na ako ng mga formation sa paligid. At saka, nariyan din sina Xiao Qiang at Invisible Sword para magbantay. Kung gayon, lahat ng paghahanda ay kumpleto na. Susunod, pumunta na tayo sa Great Deduction Space para umangat. Sa sandaling ito, si Yeming ay nakaupo na at nagko-cultivate sa loob ng Great Deduction Space, Merit Steel. Ipagpalit mo ako ng isang hibla ng Undying Divine Light, isang hibla ng Heavenly Will, isang Heart of the High Heavens. Ang mga bagay na kailangan ni Yeming ay lumitaw na. Ang Undying Divine Light ay bumalat sa katawan ni Yeming, ang paraan para umangat sa Heaven Rank Martial Ancestor. Sinabi na ni Invisible Sword kay Beiming. Kailangan lamang pumasok sa Heart of the High Heavens. Maligo sa Undying Divine Light. At kasabay nito ay linisin ang Heavenly Will. Ang tatlong bagay na iyon ay mga bagay na kasamang nabubuhay ng langit at lupa. Humiling kasama ng langit at lupa. Igalang kasama ng langit at lupa. Master, ituon mo lamang ang iyong isipan sa pag-unawa. Hayaan mong ang iyong sarili ay makisama sa langit at lupa. Damhin ang langit at lupa. Sa simula ng langit at lupa, ang mabigat na hangin ay bumaba. Ang magaan na hangin ay umakyat. Nahati sa langit at lupa. Kung pag-uusapan ang katawan ng tao, ang pisikal na katawan ang lupa. Ang espiritu ang langit. Ang katawan ng tao mismo ay isang munting langit at lupa. Sa katawan ni Master ay lumitaw ang isang Shenming na may lakas ng kawalang kamatayan. Ang kanyang katawan ay nagsimula ring maging malabo. Hindi malinaw. Dahan-daang nakikisama sa kapaligiran. Tila nakikisama sa kalawakan ng langit at lupa. Kaya, lumipas ang panahon. 1 taon pagkatapos, sa loob ng Great Deduction Space. Sa oras na ito, sa sandaling ito, ako at ang langit at lupa ay tila naging iisa na. Bawat butil ng buhangin, bawat bato, bawat sanga ng puno, dahon ng damo sa langit at lupa na ito, ay may hindi maipaliwanag na pagiging malapit sa akin. Ngunit, kung ganito lamang, hindi sapat. Kailanman ay hindi mararating ang Heaven Rank. Kailangang, ganap na linisin ang hiblang ito ng Heavenly Will. Nagpatuloy ang paglipas ng panahon. 7 taon pagkatapos. Sa loob ng Great Deduction Space, ang hibla ng Heavenly Will ay nalinis na ni Yeming. Ang Martial Soul ay lumitaw na rin. Iyon ang Martial Soul ni Master. Bagamat hindi pa buo ang anyo, mayroon ng mga guhit na lumitaw. Sa sandaling ito, dahan-daang nagmulat ng mata si Yeming. Nag-breakthrough sa Heaven Rank Martial Ancestor. Ito ang Heaven Rank Martial Ancestor. Ngayon, naramdaman ko na ang langit at lupa. Kahit paatakihin ako ng isang martial god mula sa ibang kalawakan. Huwag silang umasang makakatakas sa aking pandama. Sayang lang, ang Heavenly Will na ibinigay sa akin ng Merit Steel ay medyo mahina, hindi katumbas ng hibla sa Zuan Tian Great World noon. At hindi rin ako binigyan ng kahit kaunting kapangyarihan ng langit at lupa. Kahit binili ko ito, ang maunawaan ito ay hindi na masama. Ito ang mga guhit ng aking martial soul. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam? Kahit paano, may anyo na lamang ito. Hintayin mong ganap ng mabuo ni Master ang Martial Soul. Maaari nang umangat sa Martial Monarch. Sa ngayon, huwag munang magmadali. Hintay ang maging matatag ang realm bago isipin ang pag-angat sa Martial Monarch. Maligayang pagbati kay Master sa pag-angat sa Heaven Rank Martial Ancestor. Bagamat sa mundo sa labas ay 5 araw lamang ang lumipas. Nagsanay ako sa loob ng Great Deduction Space sa loob ng 8 taon. Maging ang pisikal na katawan o ang kaluluwa ay umabot na sa mas mataas na antas. Maituturing na malaki ang nakuha. Sa sandaling ito, biglang may nagpadala ng sound transmission kay Yeming. Ang tunay na ama ni Long Xiaobai ay nakabalik na sa Tianyuan Continent. Ngayon ay nasa loob ng Qi Tian Sect. Huwag mong kalimutan ang iyong misyon. Hindi ko alam kung kaninong boses iyon, ngunit sa loob nito ay may nakapaloob na Divine Will. Mula sa Merit Steel ito nagmula. Hindi kaya, si Supreme Emperor Hao Tian. Ang misyon, hindi ko kailanman nakalimutan.
Ang tunay na ama ni Long Xiaobai, bumalik na. Qi Tian Sect. Anong sekta iyon? Hindi ko pa naririnig kailanman. Mamaya, tatanungin ko si Feng Shi kung kilala niya ang Qi Tian Sect. Hindi maganda. Ang Qi Tian Sect ay nagdala ng maraming martial gods. Nakikipagharap sila sa Holy Land. Ang Mountain Gate, gustong atakihin ang Sword Lake. Mga disipulo, maghanda para sa laban. Ang mga elder ay naghanda ng i-activate ang Mountain Protecting Grand Array. Isang Qi Tian Sect, nangangahas na makipagharap sa Holy Land. At nagawa pang mapilitan ang Holy Land na i-activate ang Grand Array. Ano ba talaga ang sektang iyon? Pumunta tayo sa Mountain Gate para tingnan. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa Mountain Gate ng Sword Lake Holy Land. Sa ibaba ay maraming tao mula sa Sword Lake ang nakatayo at nanunood. Ang mga martial gods sa kabilang panig, lahat sila ay mula sa Qi Tian Sect. Tiyak na ang lakas na ito, mahirap pumantay sa Holy Land. Hindi pumapantay sa Holy Land. Talagang minamaliit mo ang Qi Tian Sect. Huwag mong sabihing Holy Land. Kahit ang 5 dakilang imperyo. Baka hindi manggahas na salakayin ang Qi Tian Sect. Ha? Ano ba talaga ang pinagmulan ng Qi Tian Sect na ito? Ang mga detalye, hindi ko alam. Alam ko lang na mga 3 taon na ang nakalilipas, biglang nagkaroon ng impluensya ang Qi Tian Sect sa buong 5 imperyo. Narinig ko mula sa Elder, sa loob lamang ng Azure Dragon Empire. May 4 na dakilang sekta. 800 na mga sekta ang sumali na sa Qi Tian Sect. Ang mas nakakatakot pa, sa loob lamang ng maikling 3 taon. Hindi lamang nakontrol ng Qi Tian Sect ang mga dakilang sekta at mga sekta, pati ang mga dakilang ministro at mga kamag-anak ng imperyo ay nahikayat na rin nila. Tunay ngang nakakatakot. Hindi nga, ang lakas ng imperyo ay higit pa sa mga dakilang sekta at Holy Land. Gamit lamang ang kontroladong bahagi ng Qi Tian Sect, mapapatakot nito ang imperyo na huwag kumilos. Tama ka. Ngunit paano kung idagdag pa natin ang mga malalakas na tao sa Tianyuan Rankeng? Sa kanila, hindi kakaunti ang mga sumali sa Qi Tian Sect. Ang Tianyuan Rankeng, mula pa noong nagsisimula ang 5 Elements Divine Dynasty. Umiiral na ito. Ang kasaysayan nito ay mas matanda pa kaysa sa 5 dakilang imperyo. Ang listahan sa Rankeng ay 100 tao lamang. Ngunit sino mang nasa Rankeng, walang sino man ang hindi isang walang kapantay na malakas na tao. Masasabing ang mga tao sa Tianyuan Rankeng ay ang 100 pinakamalalakas na martial gods at Shenming. Kahit ang principal ng East Qi Academy na si Li Chunfeng ay hindi pa nakapasok sa Rankeng. Narinig kong ang mga malalakas na taong nakapasok sa Rankeng. 34 na ang pumasok sa Qi Tian Sect. Ang bilang ay patuloy pang dumarami. Pagkalipas ng ilang taon pa. Huwag mong sabihing imperyo. Natatakot akong kahit ang 4 na dakilang divine lands ay hindi mangangahas na galawin sila. Ano ba talaga ang Qi Tian Sect na iyan na nagpapasuko sa mga eksperto sa buong mundo? Narinig ko mula sa aking master. Ang Qi Tian Sect ay may isang uri ng divine medicine. Maaari nitong gawing madali para sa isang martial god na umangat sa Shenming. Kasabay nito, pinapahaba nito ang buhay. Ang isang ordinaryong Shenming. Ang buhay ay mahigit 10,000 taon lamang. Pagkatapos kumain ng divine medicine na ito, mabubuhay sila hanggang 100.000 taon. Buhay na 100.000 taon. Tunay ngang isang magandang bagay. Hindi nakapagtatakang yung mga taong iyon ay sumuko sa kanila. Kung ang Qi Tian Sect ay talagang may ganoong divine medicine. Kung gayon, sa hinaharap, tiyak na makakapantay sila sa 5 Elements Divine Dynasty noon. Buhay na 100.000 taon. Magkano kaya ang halaga niyan? Master, isipin mo, ang isang Shenming na nabubuhay ng 100.000 taon. Gaano kitakat na halaga ng yaman ang maaari niyang maipan? Ang divine medicine na ito, walang katumbas ang halaga. Hindi ito isang bagay na mabibili ng pera. Ibigay niyo agad ang young sect leader. Kung hindi, papatagin ng Qi Tian Sect ang Sword Lake. Si Ouyang Wood, nasa ika-79 na pwesto sa Tianyuan Rankeng. Sa sandaling ito, lumikha siya ng sound waves. Ibigay ang young sect leader. Ibigay ang young sect leader. Tainga ko. Nabasag ang eardrum. Ang sakit. Ang Sword Lake, ikinulong namin ang young sect leader. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari.
Uyang Wood, kailan binihag ng Sword Lake ang inyong young sect leader? Kung magsisinungaling ka pa, papatayin kita. Haha, nangangahas ka pang magmatigas ang bibig. Ngayon, kami ay, nagulat siya nang may mapansin. Agad siyang nawala sa harap ng mga tao. Ang inyong lingkod ay 9th grade elder. Si Uyang Wood, nagbibigay galang kay young sect leader. Nagtatakang tumingin si Yeming, Ano? Ikaw ang young sect leader ng Chitian sect. Natatandaan ko, siya ay dinala ni elder mo. Bihira siyang lumabas. At ang pangalan niya ay Long Xiaobai. Sa loob ng Holy Land, mukhang walang nakakakilala sa kanya. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali ng tao? Ang pangalan ko ay Long Xiaobai. Ipinanganak sa Long family. Ako ang direct disciple ni Elder Mu Jian Shen sa loob ng Sword Lake. Kung gayon, hindi mali. Ang ama ng young sect leader ay ang sect leader ng Chitian sect. Kaming mga matatanda, inutusan ng sect leader na sunduin ang young sect leader pabalik. Bukod dito, ang sect leader's wife ay naghihintay na rin sa akin na sunduin kayo pabalik. Ang tunay na ama ni Long Xiaobai ay yung taksil at misteryosong tao mula sa outer heaven. Hindi ko inaasahan. Bumalik na pala siya. Ngunit bakit siya nagtayo ng Chitian sect sa Tianyuan continent? Elder Uyang, mayroon pa akong personal na bagay na kailangang ayusin. Ako na lang ang babalik mag-isa mamaya. Palaging parang hindi mapagkakatiwalaan. Kailangang mag-ingat. Young sect leader. May utos ang sect leader na kailangang ihatid ang young sect leader pabalik. Ayos lang. Bumalik ka muna at makipagkita sa aking ina. Sabihin mong mahuhuli ako ng uwi. Hindi ka nila pahihirapan. Kung gayon, sige po. Ipaparating ko ang mensahe. Umaasa akong makakabalik agad ang young sect leader. Umalis na rin ang mga tao ng Chitian sect mula sa Sword Lake, hindi ko inaasahan. Ang disipulong tinanggap ni Old Mo ay ang young sect leader pala ng Chitian sect. Ikaw, espesyal ang iyong pagkatao. Sikaping iwasan ang mga mapanganib na lugar. Kung hindi, magkakaproblema. Mahihirapan din ang Sword Lake na magpaliwanag sa Chitian sect. Elder, huwag po kayong mag-alala. Ang inyong disipulo ay may sariling mga plano. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa kanyang tirahan. Umupo at nag-isip. Ngayon, hindi ako sigurado kung dapat ba akong pumunta sa Chitian sect o hindi. Gusto ng Hao Tianzhao na palitan ko ang posisyon ni Long Xiaobai. Ang layunin ay para harapin ang tunay na ama ni Long Xiaobai. Sa tingin ni Beiming, kailangang pumunta si Master. Pansamantala, huwag nating pag-usapan ang mga kahihinatnan ng misyon. Tanging ang bagay na binigyan ni Supreme Emperor Hao Tian si Master ng napakagandang benepisyo. Nagkaroon ng karma. Ang puntong ito ay kailangang maging desidido. Tama, ngayon, mukhang noon pa man, maging ang Chaos Bloodline. O ang True Dragon Bloodline. O ang Sacred Body, Divine Body, ang Merit Steel ay ibinenta ito sa akin sa napakamurang halaga. Hindi ko alam kung kailan, tinanggap ko na ang lahat ng benepisyo mula sa Hao Tianzhao. Kailangan ko na ring ibalik. Ang karma ay napaka-misteryoso. Kailangang magkaroon ng katapusan. Kung hindi, magkakaroon ito ng napakalaking epekto. At saka, hindi ba't napakalakas ng Chi Tianzhao? Si Master bilang young sect leader, marami ring benepisyo. Makakakain mula sa magkabilang panig. Ano man ang pagkatao, basta't makakatulong ito para lumakas si Master. Lahat ay karapat-dapat na samantalahin. Tahimik sandali si Yeming, mukhang ang Chi Tianzhao. Ano man ang mangyari, kailangan ko pa ring pumunta kahit isang beses. Ngayon, kumilos na tayo. Umalis si Yeming sa Sword Lake Holy Land. Lumipad patungo sa Forest of Demonic Beasts, ang Chitian sect ay matatagpuan sa malayo kumpara sa South Sea. Kailangan kong dumaan sa Forest of Demonic Beasts, Earth Sovereign Empire, Vermilion Bird Empire bago makarating doon. Ang daan ay malayo, kailangang sikapin na iwasan ang panganib. Sa sandaling ito, may ingay na nagmula sa kagubatan. Nagulat si Yeming. May mali. Ang katawan, hindi na makalipad. Diretsyong bumagsak sa lupa sa ibaba. Umupo si Yeming. Bumantong hininga. Pagkatapos ay naramdaman niyang may papalapit. Sino? Agad lumitaw ang Niu Moshen. Bata, ikaw ba ang pumunta para nakawin ang kayamanan ni Old Niu? Niu Moshen. Master, kailangang magsabi ng totoo. Ang Shenming na ito, sa harap niya.
Anumang kasinungalingan ay hindi may tatago. Ako nga ang nagnakaw. Hindi ko inaasahan na mahuhuli ako ng ganito kabilis. Yung prutas, isang bahagi lamang ang ginamit ko. Ang natitira, narito lahat. Yung bahaging nagamit ko na, babayaran ko kayo gamit ang mga martial god coin. Haha, bata, kaya mo bang bayaran? Kaya ko. Kung nais ninyong kumuha pa ng dagdag bukod sa bayad, kaya ko ring ibigay. Batang ito, nakakatuwa ka talaga. Ngunit, si Old Neo ay hindi nagbabalak na singilin ka ng bayad. Hindi rin gustong bawiin, at hindi ka rin parurusahan. Ngunit, kailangan mong tulungan akong gawin ang isang bagay. Sabihin niyo lang po, ang bagay na ito, natatakot akong mas mahirap pa kaysa sa pagpilit sa aking magbayad ng maraming beses. Sa ilalim ng lupa ng Imperial Palace ng Vermilion Bird Empire, may isang matagal ng array formation. Ang array formation na iyon, tanging mga nasa mas mababang realm kaysa sa Martial Monarch ang makakapasok. Ang formation ay ng array formation, mayroong isang perlas. Kunin mo ito pabalik para sa akin. Ang bagay na ito, ituturing ng tapos ang utang. Bakit ako? Ang bagay na ito, siguro madaling makahanap ng taong makakagawa nito. Hindi naman kailangang gamitin ang ganoong kaalagang prutas para ipagpalit sa isang beses kong pagtulong. Hindi ba kayo nalulugi? Nakikita ko, ang karma sa iyong katawan ay may malalim na kaugnayan sa Vermilion Bird Empire. Ang bagay na ito, kung hindi ikaw ang gagawa, hindi pwede. Kung kukunin ko ito, ano ang magiging kahihinatnan? Pagdating ng oras na iyon, malalaman mo. Gawin mo na. Bumantong hininga si Yeming. Beiming. Palagi kong nararamdaman na hindi maganda ang bagay na ito. Gusto ng Niu Moshen na kunin ko ang perlas, tiyak na may malaking pakana. Ang kahihinatnan, hindi ko maisip. Ngunit ang kanyang lakas ay malalim at hindi mahulaan. Kung si Master ay babaliktad, natatakot akong magiging napakapanganib. Master, ang isang Shenming na ganito kalakas ay may walang kapantay na kakayahan. Nagawa kang mahuli ng kalaban kahit gaano kalayo. Kahit makatakas pa si Master papuntang Outer Heaven, mahuhuli ka pa rin pabalik. Ang magagawa lamang, ay pumunta muna sa Vermilion Bird Empire. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa bawat hakbang. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa South Capital ng Vermilion Bird Empire. Ha, ang sanhi noon. Ang bunga ngayon. Noon, hindi ko sana ninakaw ang prutas ng iba. Ngayon, pinapahirapan na ako. Ano na ang gagawin ko? Tabi, mga karaniwang tao, kung ayaw ninyong mamatay, tumabi kayo. Isang karwahe ang papalapit na. Mabilis na gumalaw si Yeming sa gilid. Umiiwas. Tabi, kung ordinaryong mamamayan iyon, malamang nasagasaan na hanggang mamatay. Itong mga asong taksil na walang konsensya. Kahit ilan pa ang patayin, hindi sapat. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ka pa lumuluhod? Nangangahas kang tumingin ng diretso sa miyembro ng pamilyang imperial. Gusto mo bang mamatay? Haha, sakto. Masama ang timpla ko ngayon. Dumating ka para magpakamatay. Ha, hindi ko alam kung dapat kong ituring na malas ka, o masyado akong maswerte. Pangahas. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Tigil. Tumabi ka para sa akin. Sino ang nagsabi sa iyong basta nalang mang-api ng tao? Sinipa ni Jiang Zhou ang kanyang bibig. Napagulong siya ng ilang beses. Uy, prinsesa. Bata, yung ginamit mo kanina, heavenly killing steps ba iyon? Maliit na lingkod, nagbibigay galang kay prinsesa. Patay na, bakit ko siya nakasalubong sa oras na ito? Ye Wudi, akala mo may tatago mo sa akin? Prinsesa, paano ninyo nalaman? Patay na, niloloko ako ng batang ito. Dahil sa bagay tungkol sa Niu Moshen, medyo magulo ang isip ko. Hindi ko inaasahan, naloko pa ako. Haha, sa buong mundo. May bagay bang may tatago sa prinsesang ito? Ikaw, hindi ba't si Ye Wudi? Bakit alam mong gamitin ang heavenly killing steps? Kung ginamit mo na ito, hindi na maaaring magbago ang mga kilos. Nahuli kita. Ikaw, hindi talaga madali. Bilisan mo. Sumakay ka sa karwahe. Balikan natin ang nakaraan kasama ang prinsesang ito. Agad siyang bumalik sa karwahe. Munting prinsesa. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayon, saan mo gustong pumunta? Siyempre, babalik sa palasyo. Pinapatawag ako ni ama. Huwag mo akong tawaging munting prinsesa. Hindi na ako bata. Sakto.
Maaari akong makisabay papasok sa palasyo kasama ka. Pagkikita ng dating kakilala. Masayang masaya. Itong prutas. Regalo ko sa iyo. Chongjio fruit. Saan mo ito nakuha? Kapag mayroon nito, mapapalakas ko ang aking divine body. Gusto mo? Ayos na. Bilisin mo. Kainin mo na. Masyadong mahalaga. Walang nagawa. Walang matatanggap na biyaya. Bakit ako tatanggap ng libre? Haha. Hindi ko inaasahan. Yung taong noon ay nagsasabing mahirap siya hanggang sa pera na lang ang meron, hindi ba't si munting prinsesa? Ngayon, may araw din palang tumatanggap ka ng regalo mula sa iba at nahihiya ka pa. HMPH. Ang prinsesang ito ay matuwid. Hindi natatakot mamatay ng tuwid. Kailanman ay hindi ako nanlamang ng libre sa iba. Kahit paano, hindi mo alam kung ilang beses mo na akong nalamangan. Ngayon, may mukha ka pang magsabi. Sakit, sakit, sige na. Ako na ang nagkamali ng pagkakaintindi sa iyo. Babayaran kita nitong masarap na pagkain. Itong prutas, sa isang tingin pa lang ay pambihira na. Hindi bagay. Tayong dalawa, sino ba ang nahihiya kanino? Anong pakialam? Kainin mo na. Kailangan ko pang umasa sa iyo para makapasok ako sa palasyo. Mabuting bata, sapat ang iyong katapatan. Pagbalik, pasasalamatan kita ng maayos. Tama, matagal na akong hindi nakapunta sa Vermilion Bird Empire. Kamakailan, may malaki bang nangyari? Ano pa bang malaking mangyayari kundi yung sa Outer Heaven? Si Ama, gusto niyang mabilis na salakayin ang Taya Great World. Hindi niya inaasahan. Sunod-sunod na pagkabigo, nawalan ng ilang Grand Marshal Shenming. Sa harap ng Taya Great World at ng piling hukbo na pinamumunuan ni Ama, nasa estado ng pagkapatas. Pati si Crown Prince Quang Thai Thung ay pumunta na para tumulong. Ngayon, ang Vermilion Bird Empire ay naghati ng puwersa para pumunta sa Taya Great World. Kapag nabigo, magiging malubha ang pagkalugi. Sa sandaling ito, kung may say sila kay sa Vermilion Bird Empire, ano ang gagawin ninyo? Huwag kang magbiro. Anong puwersa ang mangangahas pumasok sa Vermilion Bird Empire? Kahit mayroon pa, ang 4 na dakilang imperyo ay magmamasid lamang. At saka, may iniwan si Ama na alas. Laging nagbabantay. Jiang Zhu, yung alas na sinasabi mo, hindi kaya isang malaking array na nagpoprotekta sa imperyo? Yung perlas na nasa Formation Eye na pinapakuha sa akin ng Neo Motion, hindi kaya iyon mismo ang alas ng Great Emperor ng Vermilion Bird? Paano mo nalaman? Ang mga maliliit na sekta ay may Mountain Protecting Grand Array. Paano pa kaya ang isang imperyo? Madaling hulaan iyon. Ito ay isang sukdulang lihim ng Vermilion Bird. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ng malinaw. Ang maaari ko lamang sabihin sa iyo ay ito, kapag na-activate na ang Guardian Grand Array. Gaano man kalakas ang kaaway na makaharap, ang Vermilion Bird Empire ay makakatagal sa loob ng 1 taon. Sige, tama nga ang hula ko. Ang Guardian Grand Array may kinalaman sa pag-iral ng imperyo. Kapag nasira ito, magdurusa ang mga nilalang. Ano ang dapat kong gawin? Hayaan na. Pag-usapan natin ang masayang bagay. Ngunit, ikinasal ka na kay Fengshi. Anong ikinasal? Malinaw na siya ang laging gustong magpakasal sa akin. Ngunit, kami ay nasa pangalan lamang. Isang relasyon lamang ng paggamit. Hindi nakapagtataka. Sabi ko na nga ba? Si Fengshi ay isang Shenming. Paanong magkakagusto siya sa iyo? Yun pala, ginagamit lang ninyo ang isa't isa. Ngunit, mukhang totoo nang nagkagusto siya sa atin. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Jiang Zhu si Yeming sa palasyo ng ika-7 prinsesa ng Vermilion Bird Empire. Yaya, pinapatawag ako ni Ama. Ang kaibigan ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pag-aasikaso. Naiintindihan po ng matanda, pagbalik ko, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Sige na, alam ko na. Inilapag niya ang isang plato ng siopaw sa mesa. Bata, ikaw si Yeming. Tama ba? Ako ang yaya sa tabi ng prinsesa. Bagamat mababa ang aking pinagmulan, ngunit itinuturing ko ang prinsesa na parang sarili kong anak. Pinapayuhan kita, huwag kang magkaroon ng anumang masamang balak sa prinsesa. Hindi siya maaaring madungisan mo. Haha, nagkakamali po kayo, Lola. Wala akong anumang masamang iniisip sa prinsesa. At saka, ako ay fumana ng Azure Dragon Empire. Kung gayon, mabuti. Binalaan na kita.
Kung magpapatuloy ka sa iyong kamalian, may gagawa sa iyo para magsisi ka. Ano? Wala akong ganitong iniisip kailanman. Xiao Jing, tulungan mo akong hanapin ang 3 bagay: Ice Mussel Grass, Jade Bone Flower, Ageless Spring. Kapag nahanap mo, humanap ka ng paraan para dalhin sa akin. Master, ang 3 bagay na ito, bagamat hindi gaanong mahalaga, ngunit ito ay mga bagay na nagpapanatili ng kagandahan para sa mga kababaihan. Maaari ko bang sabihin kay Xiao Jing kung para saan ito gagamitin? Noon, hiniram ko ang Dragon Spike ng Prinsesa Piaozu. Nangako ako sa Zuan Tian Great World na tutulungan ko siyang hanapin ang 3 bagay na ito. Ngayong nagkita kami ulit, dapat ko nang tuparin ang aking pangako. Sige, ngayong gabi, si Xiao Jing ay mag-uutos ng tao para dalhin ito. Pagkatapos, sa loob ng palasyo ng ika-7 prinsesa, naging madilim ang mukha ni Jiang Zhu. Anong nangyari? Ang Taya Great World. Ang hukbo ng Vermilion Bird ay natalo ng malaki. Malubha ang pagkalugi. Ang mas malala pa, nahulaan ni Ama na ang mga malalakas na tao sa Forest of Demonic Beasts ay gustong gumawa ng masama sa Vermilion Bird Empire. Sa Forest of Demonic Beasts, anong malakas na puwersa ang mayroon? Natatakot akong may kinalaman ito sa Neo Motion. Ang mga ordinaryong demonic beasts ay hindi pinapansin. Pangunahin ay yung mga nakakatakot na malalakas na demonyo tulad ni Neo Motion at Wu Huang. Kung wala sila, paanong magkakaroon ng karapatan ang Forest of Demonic Beasts na tumayo ng mag-isa sa labas ng 5 dakilang imperyo? Kung gayon, ang lakas sa loob ng Forest of Demonic Beasts ay sapat na para labanan ang 5 dakilang imperyo. Ang paglaban sa 5 imperyo, hindi naman siguro aabot doon. Ngunit hindi bababasa, hindi sila mas mahina kaysa sa alinmang imperyo. Kaya si Ama ay labis na nag-aalala. Ang sakuna sa pagkakataong ito ay napakapanganib. Walang magandang punto. Magkakaroon ng hindi mabilang na mga mamamayan na magdurusa. Tahimik si Yeming. Walang imik. Kahit ano paman, ito ay bagay lamang ng pamilyang imperial. Ang pamilyang imperial na mismo ang bahala. Kailangan ko pang pumunta at makipagkita sa ilang mga prinsipe para pag-usapan ang bagay na ito. Ngayon, wala akong oras para asikasuhin ka. Maghanap ka na lang ng isang silid na matutuluyan sa loob ng aking palasyo. Bukas na tayo magkita ulit. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang silid. Magsimula na tayo. Ginamit ni Yeming ang earth-burrowing vessel para pumasok ng malalim sa ilalim ng lupa ng palasyo. Sa sandaling ito, pinabilis niya ang kilos. Iniiwasan ang mga array formation na nakaset up sa paligid sa magkabilang panig. Hindi nga may kakaila ang Grand Array ng isang masaganang imperyo. Hindi bababa sa 99.000 na mga array formation. Kapag na-activate ito, ang lakas ay hindi maisip. Ang pag-iwas lamang na ma-detect, kailangan ko pang maglagay ng 100 na mga formation sa aking katawan. Basta't maging pabaya, maa-activate ang Grand Array, magiging abo. Bawat hakbang, kailangang maging sukdulang maingat. Kahit pa isang mabigat na hakbang. Ang paggalaw ng kilay, buhok ng natural, ang pagpatak ng pawis, ang mabilis na paghinga, lahat ay may malaking posibilidad na mag-activate ng Grand Array. Pagkatapos ay agad na mapapatay. Kailangang maging kalmado, maingat, kailangang maging maingat. Pagkalipas ng 1 oras Chino, ang pag-usad lamang ng ilang dosenang metro sa unahan, ay umabot na ng 1 oras. Ang daan sa likuran, natatakot akong mas mahirap pa. Si Yeming ay gumagapang ng paunti-unti pasulong. Siguro, iyon na yung perlas na gusto ng Neo Motion na iyon. Iyon ang Tian Yuan Pearl. Ito ay isang tunay na kayamanan na lumitaw noong ipinanganak ang Tian Yuan Continent. Maaari nitong i-activate ang lakas ng buong kontinente. Ganoon pala. Nakuha ko na. Ang pinakamalakas sa array na ito ay, kapag na-activate ito, i-activate din nito ang isang maliit na bahagi ng attacking power ng Tian Yuan Continent. Kahit maliit na bahagi lamang, ngunit ito pa rin ay lakas ng isang dakilang mundo. Hindi nakapagtataka kung bakit pinapakuha sa akin ng Neo Motion ang bagay na ito. Kapag may Tian Yuan Pearl, ang mga malalakas na tao sa Forest of Demonic Beasts ay magkakaroon ng kalamangan. Master, kailangan bang kumilos? Bumalik muna tayo. Ang perlas na ito, may kinalaman sa buhay ng bilyon-bilyong mamamayan. Hindi ko ito makukuha.
Agad bumalik si Yeming sa kanyang silid. Master, hindi mo kinuha ang Tian Yuan Pearl. Paano mo ipapaliwanag sa Niu Mo Shen? Tama, ang pagtugis ng Niu Mo Shen na iyon, hindi mo kayang labanan. Kahit magbayad pa ako ng malaking halaga, ayos lang. Ngunit hinding-hindi ko maaaring hayaang mamatay ang mga mamamayan sa imperyo dahil sa akin. Kung gusto ng Niu Mo Shen ang Tian Yuan Pearl, kung gayon, bibili ako ng isang piraso para sa kanya. Master, hindi kaya, hahanapin mo ang Merit Steel para bumili. Magkano na ngayon ang utang ko sa Merit Steel? 14 na trilyong mga martial god coin. Master, hindi maaari, bilisin mo. Ibalik mo ito. Masyadong marami iyan. Pagdating ng oras na bayaran ito, hindi ko alam kung gaano kalaking halaga ang kailangang ilabas ni Master. Tama ka, nangako na si Master ng napakaraming benepisyo sa Hao Tianjiao. Ang isang ginoo, kapag nakagawa, kailangang panindigan. Huwag mo na akong payuhan pa. Kailangan kong gawin ito. Shao Qiang, pumunta ka sa Forest of Demonic Beasts. Ibigay mo ang perlas na ito sa Niu Mo Shen. Mula ngayon, wala na kaming utang sa isa't isa. Master, ang perlas na ito ay may walang katumbas na halaga. Ang pagbibigay nito sa Niu Mo Shen ay masyadong pabor sa kanya. Sino ba ang nagsabing nakawin ko ang prutas ng iba? Ang bagay na ito, ako ang nagkamali muna. Ang pagbibigay nito sa kanya, kailangan. Agad kinagat ni Shao Qiang ito sa kanyang bibig at lumipad palayo. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang eksena sa kagubatan ng Forest of Demonic Beasts. Hawak ng Niu Mo Shen ang perlas sa kanyang kamay. Tahimik na inoobserbahan. Ang Niu Mo Shen, tunay ngang napakalakas. Sa pagtingin pa lang sa kanya, nanginginig na ako. Kung kukunin niya ang buhay ko, natatakot akong isang pitik lang ng daliri. Tapos na. Tunay ngang Tian Yuan Pearl. Gaya ng inaasahan. Hindi ako binaygo ng batang ito. Pagbalik, sabihin mo sa iyong family head, wala na siyang utang sa akin. Kinabukasan. Sa loob ng palasyo ng ikapitong prinsesa, bakit? Kagabi, nakapag-usap ba kayo at nakahanap ng solusyon? Oo, para maiwasan ang mga mahihirap na pangyayari, nagpa siya ang lahat na mag-donate. Gamitin ang donasyon para mag-recruit ng mas maraming sundalo. Para maiwasan ang sakuna sa hinaharap. Walang sinabi si Jiang Zhu, ngunit, hindi ko talaga inaasahan, gusto pa palang mag-donate ng pera para mag-recruit ng sundalo. Ang iba, natatakot akong lahat sila ay ibubulsa ang pera. Bukas, mag-oorganisa ako ng isang donation assembly. Iimbitahan ko ang mga anak ng mga pamilya para dumalo. Sumama ka rin sa akin. Hindi ako maaaring magpakita ng pagkatao. Hindi na lang ako pupunta. Hindi kaya, gusto mong mag-disguise. Palitan ng pagkatao. Hinayla ni Jiang Zhu ang kamay ni Yeming, halika. Sumama ka sa akin. Ang ating pagkakaibigan, magagawa mo bang iwan akong mag-isa? Mag-isa ka sa puwit mo. Maraming gustong sumipsip sa iyo. Sige na, sasama na ako sa iyo ng isang beses. Dahan-daang nag-disguise si Yeming. Nagbago ng itsura. Hindi masama, ang gwapo ng isang ito. Kung madalas kang magpapalit ng itsura, hindi ba't si Prinsesa Fengxi ay magpapalit ng bagong asawa gabi-gabi? Kung naiinggit ka, maaari mo akong hanapin para tulungan ka. Bibigyan kita ng pagkakataong magpalit ng bagong asawa gabi-gabi. Multo lang ang magnanais sa iyo bilang bagong asawa. Ikatlong araw, Ye Wudi. Bigla akong may naisip, kung magaling kang mag-disguise. Kung gayon, noon, si Ji Wagao, kinuha niya ang aking Dragon Spike, hindi kaya ikaw yon? Ha? Anong sinasabi mo? Sinong kumuha ng Dragon Spike mo? HMPH. Nagpapanggap ka pa, ngayon, sa mundo. Ang mga nakakaalam ng Heavenly Killing Steps at nasa iyong edad, ay hindi hihigit sa 5. Akala mo ba kahit sino ay matututunan ng Heavenly Killing Steps? O, si Wagao ang sinasabi mo. Naisip ko na, siya ang aking pinsan. Ang Heavenly Killing Steps niya, ako rin ang nagturo. Pinsan, HMPH. Hanggang ngayon, naglilihim ka pa rin sa akin. Si Ji Wagao na iyon, malinaw na ikaw iyon. At niloko mo pa ang Crown Prince. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Sulan ay Crown Princess lamang sa pangalan. Walang anumang nararamdaman kay Kwang Thai Thung. Paanong masasabing niloko ko ang Crown Prince? Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito, ako lang ang nakakaalam. Hindi ko sasabihin sa iba.
Ngunit, ang bagay tungkol sa pagkuha ng aking Dragon Spike, ano ang gusto mong ibayad? Ang mga kayamanang pampaganda na gusto mo, dinala ko na. Kagabi, inutusan ni Xiaojing ang mga mananampalataya na pumunta sa ibang malaking mundo para dalhin ito sa akin. Sakto lang sa oras. Ice Mussel Grass, Jade Bone Flower, Ageless Spring. Noon, basta ko lang sinabi iyon. Pero dinala mo talaga para sa akin. Siyempre, hindi mo ba alam kung sino ako? HMPH, Master. Ang tatlong bagay na ito, ang halaga ay higit pa sa Dragon Spike. Hindi maaaring ibigay ng libre. Humingi ka kay Jiang Zhou ng isang listahan ng mga aklat. Malaki ang maitutulong nito kay Master. Listahan ng mga aklat. Noong panahon ng Five Elements Divine Dynasty, lumikha sila ng isang napakalaking espasyo para sa mga aklat. Nasa loob nito ang halos lahat ng mga aklat mula sa Tianyuan Continent. Pagkatapos bumagsak ang Divine Dynasty, ang 5 dakilang imperyo ang magkakasamang namahala. Karaniwan, tanging ang mga kamag-anak lamang ng imperyo ang may karapatang pumasok. Ngunit si Jiang Zhou, mayroon siyang karapatang iyon. Ye Wudi, magaling kang gumawa. Ang prinsesang ito ay bibigyan ka ng 3 bahagdang paggalang. Tatanggapin ko ang iyong magandang loob. Iniabot niya ang kanyang kamay para kunin. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Yeming. Sandali. Ang kayamanang dinala ko para sa iyo, kailangan ko ng kaunting kabayaran. Hindi naman siguro kalabisan. Hindi ba? Ang bagay na ito, mas mahal pa kaysa sa Dragon Spike mo. Nag-aalay ka ng bagay sa prinsesang ito, tapos kailangan ko pang magbayad ng isang bahagi sa iyo. Siyempre, para mahanap ang mga ito, gumastos kami ng hindi kakaunting lakas. Hindi naman ako hihingi ng marami sa iyo. Bigyan mo ako ng listahan ng mga aklat. Ayos na. Inagaw agad ni Jiang Zhou ang mga bagay mula sa kamay ni Yeming. Hindi ko makita, may ambisyon ka rin pala. Listahan ng mga aklat. Tama ba? Ibibigay ko sa iyo. Ayos lang. Kahit paano. Nagsawa na akong tingnan iyon. Ang iba, humihiling pa ay hindi makakuha. Tapos ikaw, sinasabi mong nagsawa ka ng tingnan. Sa sandaling ito, huminto na ang karwahe. Prinsesa, narito na po tayo sa Mingchun Yuan. Lumipat ang eksena sa loob ng Mingchun Yuan. Pumasok sina Yeming at Jiang Zhou sa loob. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Dumating na si Prinsesa Piaozu. Nagbibigay galang kay Prinsesa Piaozu. Hindi na kailangan ng formalidad. Lahat ng naririto ay may mabuting hangarin. Hindi na kailangan ng formalidad. Ako rin ay maaaring maging malaya. Lahat ng mga noble young masters, heirs, mga miyembro ng mga kilalang pamilya mula sa South Capital ay nagtipon dito. Kung gusto mong makipagkilala, maaari kang makipag-usap. Sa hinaharap, baka may maitulong pa ito sa iyo. Salamat sa magandang loob ng prinsesa. Sino ang binatang iyon? Hindi ko inaasahan. Napakalapit niya kay Prinsesa Piaozu. Kaninong pamilya siya o mula sa Divine Land? Hindi ko alam. Wala akong impresyon. Sa sandaling ito, isang babae ang matamang nakamasid kay Yeming, mayroon pa akong kailangang asikasuhin. Maglibot ka na lang mag-isa. Huwag kang mag-alala, kaya kung alagaan ng mabuti ang aking sarili. Naglakad-lakad si Yeming. Inoobserbahan ang paligid. Hindi lamang mga binatang mula sa mga maharlikang pamilya, mayroon ding hindi kakaunting mga kagandahang pambansa ang narito. Pati si Duan Xiaoxian ay narito rin. Ngunit siguro hindi niya ako makikilala. Binatang ito, maaari ko bang malaman kung paano kita tatawagin? HMPH. Ang pangit ng babaeng iyon. Siguradong hindi siya mapapansin ni Master. Nag-iisip ka ng marami. Si Master ay matagal nang umabot sa realm of formless dharmas. Sa mata niya, maging pangit o maganda ang isang babae. Walang pinagkaiba sa isang bato. Ang apelyido ko po ay Long. Maaari ko bang malaman kung paano ko kayo tatawagin? Binibini. Hindi ko alam kung bakit, sa paglapit sa babaeng ito, may pakiramdam akong napaka-komportable. Ang apelyido ko po ay Su. Nakita ko pong kasama ni Ginoo ang prinsesa kaya na-curious lang po ako. Kung hindi po abala, ang munting kapatid ay mangangahas na imbitahan si Ginoo na sumakay sa bangka sa lawa. Uminom ng alak, at mag-usap. Hindi ko po alam kung may interes si Ginoo. Sige, ikaw na ang magturo ng daan. Sakto, wala rin akong ginagawa ngayon. Ayos lang din. Mukhang walang maliit na bangka rito.
Ang iniisip ni Binibini, siguro ay hindi maisa sa katuparan. Ginoo, huwag po kayong mag-alala. Ang munting kapatid ay may paghahanda na. Inihagis niya ang maliit na bangka sa kanyang kamay sa lawa. Agad itong lumaki. Ginoo, may marangal na hangarin. Pambihira ang dating. Ang makipag-inuman at makipag-usap sa munting kapatid, tunay ngang swerte ng aking 3 henerasyon. Bakit bumalik sa orihinal na anyo si Master? Hindi ko alam. Ngunit si Master ay hindi kailanman gumagawa ng bagay na walang kabuluhan. Tiyak na may iniisip siya. Binibini, kung pag-uusapan ng itsura, natatakot akong ang iyong itsura ay hindi rin pangkaraniwan. Nag-disguise ka ng iyong itsura ng ganito, dahil ba ayaw mong ipakita sa akin ang iyong tunay na mukha? Hindi ko inaasahan, alam na pala lahat ni Ginoo. Kung gusto ni Ginoong makita, kung gayon. Hindi naman siguro masama, hindi ba? Dahan-dahan siyang nag-disguise pabalik sa kanyang tunay na anyo. Nanlaki ang mga mata ni Yeming. Tahimik, Ginoong Ye, matagal na tayong hindi nagkita. Yu Lingday, bakit? Kailan ako bumalik sa aking anyo? Hindi tama. Hindi nakapagtataka kung bakit bigla akong naging malapit sa iyo ng ganito. At nagawa ko pang alisin ang disguise. Yun pala, ikaw. Tunay ngang isang katawang likas. Talagang mahirap labanan ng mga lalaki. Yeming, si Ling Qiao, ayos lang ba siya? Hindi ayos. Nahulog siya sa Avicii Purgatory. Natatakot akong, ikaw ang pinakamasayang tao tungkol dito. Hay, masyadong malakas si ate. Ang pagpapakasal sa isang crown prince. Anong masama doon? Kailangan pa niyang magpakasal sa iyo. Ang mapunta sa ganoong katapusan, kasalanan niya rin. HMPH. Si Sulan, kumusta na siya? Hindi ikaw ang magsasabi. Paano mo ako natuklasan? Nakita kitang kasama ng prinsesa. Akala ko'y may kung anong pinagmulan na nagpagulat sa akin. Hindi ko inaasahan. Nakahuli pala ako ng malaking isda. Si Kwang Thai Thung, galit na galit sa iyo hanggang buto. Akala mo ba, sa pagbanggit kay Kwang Thai Thung, matatakot mo na ako? Hindi mo pa alam, ang barkong ito, regalo sa akin ni Kwang Thai Thung. Ang pangalan ay Prison Godboat. Kahit Shenming pa ang mahulog dito, huwag siyang umasang makakatakas. Ngayon, huhulihin kita. Tiyak na matutuwa siya. Ang babaeng ito, tunay ngang maitim ang budi. Walang kasamaang hindi ginagawa, para maging crown princess, kahit ano ay gagawin. Kahit pa kumilos laban sa sarili niyang kapatid. Ano naman ngayon, wala naman akong hindi kayang aminin. Ang pang-akit ng flawless body, ay mas malakas kaysa sa heaven charm body. Gusto kong maging crown princess, kailangang mawala si Yu Lingqiao. Ha! Kahit wala si Sulan dito, kailanman ay hindi ka magkakaroon ng karapatang maging crown princess. Ang heaven charm body, sa madaling salita, isa lamang itong katawan para mang-akit ng lalaki. Kahit gusto mo man o hindi, isang Kwang Thai Thung, tiyak na hindi makakapagpasaya sa iyo. Sa hinaharap, makikipag-ugnayan ka sa hindi mabilang na mga lalaki. At si Kwang Thai Thung, bilang crown prince, paanong papayag siyang madungisan ang kanyang pangalan? Anong naiintindihan mo? Ang heaven charm body, kayang kontrolin ang mga lalaki sa buong mundo. Maaari kong gamitin sila. Si Kwang Thai Thung, simula pa lang. Maaga o huli, luluhod din siya sa aking paanan. HMPH. Hindi ko inaasahan. Isa ka rin palang babaeng may ambisyon. Ako'y nagtataka, pinamumunuan mo ang isang grupo ng malalakas na lalaki para magtrabaho para sa iyo, ano ang gusto mong gawin? Malapit mo nang malaman. Dahil, bago pa sumuko si Kwang Thai Thung, kailangan mo munang lumuhod sa ilalim ng aking palda. Sumigaw si Yeming, patay. Inilabas ang invisible sword para atakihin siya. Ngunit may kung anong bagay na hamarang dito. Nagulat si Yeming. Tahimik. Haha, walang anyo. Walang anino. Bagamat hindi ko alam kung anong ginamit mo para umatake ng patago, ngunit nang ahas akong humarap sa iyo. Hindi kaya wala akong anumang depensa. Yeming, sumuko ka sa akin. O si Kwang Thai Thung ang mamamatay. Ikaw ang pumili. Pagkasabi noon, agad siyang umalis. Master, ang prison godboat na ito, may malaking bilang ng mga trapang arrays. Gusto kanyang ikulong dito. Paano na? Mahihirapan tayong makalabas. Hinawakan ni Yeming ang harang ng barko. Tama ang sinabi ni Yu Lingday.
Ang array formation dito ay napakahusay. Tunay ngang sapat para ikulong ang isang Shenming. Kahit gumamit pa ng divine skill, hindi ito masisira. Ngunit, kung gagamit ng malaking halaga ng fire element materials para mag-set up ng isang grand array na may fire element ability, dagdagan pa ng isang martial god na mamamahala sa formation ay, pagkatapos ay gamitin ang divine skill. Master, ang formation ay, ipaubaya mo na sa akin. Sige. Agad nag-set up ng array formation si Yeming. Apoy ang bomb alat sa barko ni Yuling Dai. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Anong nangyari? Ang prison god boat parang malapit nang sumabog. Ano ba talaga ang ginamit niyang paraan? Makalipas ang ilang sandali, ito ay ganap ng sumabog. Anong nangyari? May kung anong bagay na sumabog. Sino ang gumawa ng gulo? Ang prison god boat ni Yuling Dai. Tama. Muntik na akong makulong sa loob. Yeming, si Yuling Dai, napakalakas ng loob. Huhulihin ko siya para mailabas mo ang iyong galit. Huwag kang magbiro, narito ako para magpaalam sa iyo. Ang aking clone ay nabunyag na. Kailangan kong umalis agad. Kahit mahuli mo pa siya. Wala akong oras para harapin siya. Hindi kailangang umalis. Poprotektahan kita. Isang malaking lalaki na tulad ko. Paanong hahayaan kong protektahan ako ng isang dalaga? May kapalaran tayong magkita ulit. Hindi pa nakakaalis si Yeming. Sa kalangitan ay lumitaw ang isang siwang ng gintong liwanag. Yeming, hindi ko inaasahan. Nang ahas ka pang lumitaw sa Vermilion Bird Empire. Isang anino ang lumipad mula sa loob. Napakalakas ng loob mo. Crown Prince. Hindi ba't pumunta siya sa Taya Great World? Kailan siya bumalik? Tanga ka. Malinaw na ito ay isang anino. Sandali, ang lakas ng aninong ito, umangat na sa Shenming si Crown Prince. Crown Prince, si Yeming ay kaibigan ko. At saka, si Sulan ay pumasok na sa Avicii Purgatory. Pinarusahan na, umaasa akong magpapakita ka ng awa. Sumigaw si Kwang Thai Thung, pangahas. Ang sigaw ay nagpasakit sa ulo ni Jiang Zhu. Napasok ka siya ng dugo, Jiang Zhu, munting kapatid. Nakikita kong umaasa ka sa pagmamahal ni ama kaya nakakalimutan mo na ang iyong katayuan. Ako, si Kwang Thai Thung. Kapag kumikilos, kailan pa naging turno mo para magturo? Tratuhin ang sariling kapatid ng ganito. Tunay ngang ikaw ang pinakamasamang uri ng tao. Kwang Thai Thung. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Mabuhay hanggang sa araw na hihiwin kita ng 1,000 beses. Narinig ito ni Kwang Thai Thung. Nagalit at nagtiim ng bagang. Hindi ka sumasang-ayon. Kaya kong patayin ang martial god sa tabi mo. Kaya ko ring patayin ka ng ganoon. Kung magaling ka, ipakita mo ang iyong tunay na katawan dito. Ano? Nakapatay na siya ng martial god? Imposible. Ngunit ang Crown Prince, hindi man lang tumutol. Natatakot akong, ito ay totoo. Diyos ko. Malinaw na ang kanyang realm ay nasa martial ancestor lamang. At saka, tingnan ninyo ang espiritu ng Crown Prince. Mukhang may kaunting takot. Natatakot akong, totoo nga ang sinabi niya. Natatakot siyang mapatay siya kaya anino lang ang pinadala. Diyos ko, ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Haha, Yeming, magaling ka rin sa pagsasalita. Nitong mga araw na ito, ang prinsipeng ito ay maaga nang nag-imbestiga ng malinaw. Ikaw, hindi ka pala si Ji Wagaw. Tama ba? Ako nga. Ano naman? Hindi ako. Ano naman? Haha, nakikilala mo ba kung sino siya? Nakita ni Yeming ang taong iyon at nagulat. Hu Piao. Pinatay mo siya. Isang tao. Gaano man kaingat, mag-iiwan pa rin ng bakas. Tinanong ko si Hu Piao tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa iyo. Sayang lang. Paligoy-ligoy siya. Kaya ang prinsipeng ito ay direktang gumamit ng soul refining technique para kunin ang kanyang mga alaala at hanapin ka. Hulaan mo kung ano. Talagang nakahanap ako ng bagay na kapaki-pakinabang. Noon, inutusan mo si Hu Piao na hanapin ang mga tao ni Ji Zuanbing. Tama ba? Patay na. Noon, hindi ko sana sinabi kay Hu Piao ang mga bagay na may kinalaman sa akin. Bagamat hindi niya ako ipinagkanulo, ngunit dahil sa akin kaya siya namatay. At saka, ang ibig sabihin ng Kwang Thai Thung na iyon, hindi kaya, inilabas niya ang pangalawang tao. Isang mapanlinlang ng ngiti ang lumitaw. Yeming, sa sandaling ito, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Zuanbing,
Kuya. Haha. Ang Zuan Bing Beast, may kaunting lakas din. Ang pag-aanyong tao, hindi madaling bagay. Sayang lang, kumpara sa akin. Masyado pa siyang mahina. Noong una, gusto ko lamang kunin ang mga alaala na may kinalaman sa iyo. Ngunit hindi ko inaasahan. Nang ahas siyang lumaban sa prinsipeng ito. Hindi ako nag-ingat ng isang beses, nabasag ko ang kanyang kaluluwa at espiritu. Ginawa siyang isang handgal na bagay. Niyakap ni Yeming ang Zuan Bing Beast. Sa sandaling ito, isa na lamang siyang ordinaryong demonic beast. Nanginginig sa galit si Yeming. Mahigpit na kinuyam ang kamao. Binuksan ang Great Deduction Space. Zuan Bing kuya, pinahirapan kita. Pumunta ka sa aking Great Deduction Space at magpahinga. Sa hinaharap, tiyak na hahanap ako ng paraan para tulungan kang makabawi ang iyong Divine Soul. Kuwang Thai Thung. Bagamat lumaban siya, nakahanap pa rin ako ng ilang mga alaala niya. Halimbawa, gumamit ka ng kung anong paraan para ipa-reincarnate ang iyong mga magulang. Muling sumiklab ang enerhiya sa katawan ni Yeming. Yeming, nagagalit ka na ba? Ang mas nakakatuwang bagay ay nasa huli pa. Yung batang lalaki at batang babae na iyon, napaka-cute nila. Ngunit sino ang mag-aakala, sila pala ang iyong mga magulang. Kuwang Thai Thung. Ako, si Yeming. Ngayon, nanunumpa sa langit. Kung mangangahas kang galawin kahit isang hibla ng kanilang buhok, ipaparanas ko sa iyo ang hindi makapamuhay, ang hindi makametay. Ha, gamit ikaw. Sa Tianyuan continent na ito, walang sino man ang nangahas na pagbantaan ang prinsipeng ito. Kahit sino, wala. Ang iyong mga magulang, ipinadala ko na ng tao para sunduin sila papuntang outer heaven. Kung ayaw mong mamatay sila, agad mong sirain ang iyong cultivation. Bamantong hininga si Yeming, akala mo ba tanga ako? Kuwang Thai Thung. Alinman sa dalawa, palayain mo sila. O patayin mo sila. Hindi mo babalak iligtas ang iyong mga magulang. At saka sina Zangheng, Miruyu, Yu Chenchen, Chen Xing. Pabayaan mo na lang ba sila kung mabuhay man o mamatay? Pabayaan mo na. Ano man ang gawin mo, ipaparanas ko sa iyo ang 10 beses na higit pa. Yeming. Ang prinsipeng ito, ipaparanas ko sa iyo ang hindi makapamuhay, ang hindi makametay. Ang prinsipeng ito, gagamitin ko ang aking mga pamamaraan para pahirapan sila. Ang prinsipeng ito, tiyak na pagsisisihin kita. Pagsisisihan mo ito habang buhay. Sa sandaling ito, sumigaw si Jiangzu, tama na. Crown Prince, bakit mo laging pinupuntirya si Yeming? Hindi mo ba siya mapapalagpas? Hindi ikaw ang magtuturo sa akin. Ngayon, tiyak na huhulihin ko siya. Mabilis na hinabol ni Jiangzu si Yeming. HMPH. Akala ko, sa ugali ng Crown Prince, huhulihin niya agad ang batang iyon doon mismo. Hindi ko inaasahan, pinanood lang niya itong umalis. Baka nga, talagang natatakot ang Crown Prince sa kanya. Sa sandaling ito, si Yeming ay naglalakad ng paisa-isa pasulong. Hinabol siya ni Jiangzu. Lumitaw mismo sa harap ni Yeming. Ngayon, kaaway na rin ba kita? Papaano mo nasabi iyan sa akin? Noon, sa Spirit River Secret Realm, buong katawan mo ay puno ng dugo. Bali ang iyong mga braso't binti. Durog ang iyong mga buto. Hindi mo inalintana ang iyong buhay, ngunit pilit mo pa rin kinagat ang aking damit. Hinayla mo ako papunta sa Tiandi Queen Tuong. Kung hindi dahil sa iyo, si Jiangzu, matagal nang patay. Bagamat hindi ako kailanman nagsabi ng salamat sa iyo, ngunit laging mas nag-aalala ako sa iyo kaysa kaninuman. Pinapansin ko ang bawat kilos mo. Paanong nasabi mong kaaway kita? Ngunit, malaki ang posibilidad na makalaban ko ang buong Vermilion Bird Empire. Kahit ganoon pa man, kakampi ka pa rin ba sa akin? Kinagat niya ng mahigpit ang kanyang labi. Mawala man ang isang Jiangzu, ang Vermilion Bird Empire ay mananatiling Vermilion Bird Empire. Ngunit kung mawala si Yeming, matagal na akong patay. Salamat. Ngunit, hindi kita hahayaang mahirapan. Umalis ka na agad sa Vermilion Bird Empire. Si Kuwang Thai Thung ay naghahanda ng harapin ka. Tiyak na tatawag siya ng maraming martial gods. Titiyakin niyang mapapatay ka. Ang laban na ito, hindi maaaring umatras. Kung hindi, ang aking pamilya, mga kaibigan, ay mapapahamak. May sarili akong paraan. Hindi mo kailangang mag-alala. Paraan? Anong paraan? Wala kang paraan para labanan siya.
Hayaan mo na. Hihingi ako ng tulong sa iba para sa iyo. Bilisan mo. Bumalik ka sa Princess's Mansion at maghintay sa akin. Kahit ano paman, hindi siya aabot sa punto na aatakihin ka sa loob mismo ng Princess's Mansion. Hahanap muna ako ng tao. Tandaan mo, kailangan mong magtago sa Princess's Mansion. Tinitigan ni Yeming siyang lumipad palayo. Pasensya na, hindi ko masusunod ang gusto mo. Sa sandaling ito, lumipad si Jiang Zhu papunta sa isang lugar. Dumiretso siya sa loob. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa loob ay isang lumang silid. Puno ng agyo sa paligid. Lolo sa tuhod. Si Zui ay dumadalaw sa inyo. Zui. Sinong Zui? Lolo sa tuhod. Ako ang pinakamamahal na anak na babae ng Great Emperor. Si Prinsesa Piaozu. Hindi niyo na po ba ako naaalala? Ah, yun pala yung maliit na batang iyon. Tumatakbo ka rito para istorbohin ang tulog ko. Anong kailangan mo? Lolo sa tuhod. Si Zui ay humihingi ng tulong sa inyo. Iligtas ninyo ang isang tao. Iligtas ang tao. Ang Great Emperor ba ng Vermilion Bird ang nasa panganib? Hindi po. Ang bansa ba ang nasa kapahamakan? Hindi rin po. Hindi ang bansa ang nasa kapahamakan, hindi rin ang Great Emperor ang nasa panganib. Sa buong mundo na ito. Ano pa bang dahilan ang sapat para kumilos ako? Munting bata, akala mo ba dahil pinuri kita ng ilang beses noon ay pwede ka nang maging pangahas? Hindi po, lolo sa tuhod. Pakalmayin po ninyo ang inyong galit. Ngunit ang taong iyon, talagang napakahalaga. Siya ang numero 1 henyo ng Tianyuan Continent. Sa hinaharap, tiyak na magkakaroon siya ng impluwensya sa buong kontinente. Hinawakan niya sa leeg si Jiang Zhu. Nabuhay na ako ng napakatagal. Anong henyo ang hindi ko pa nakita? Ngunit hanggang ngayon, yung mga tinatawag na henyo, ilan ba sila? Munting bata, sasabihin ko sa iyo, ang talento ay walang kwenta. Ang potensyal ang pinakamahalaga. Naiintindihan mo ba? Lolo sa tuhod. Talagang karapat-dapat siyang tulungan ninyo. Suminghal siya ng isang beses. Itinapon si Jiang Zhu sa pader malapit doon. Nawalan siya ng malay. Lumipat ang eksena sa isang lugar sa labas ng Vermilion Bird Empire. Lolo, pinatawag mo ako rito. Ano po ang kailangan ninyo? Pumatay ng tao. Pumatay ng tao. Sino ang gustong patayin? Ruzu, alam kong napakalakas mo. Ngunit hindi ko alam kung gaano kakalakas. Maaari mo bang sabihin sa akin? Hindi ko rin alam. Ngunit dati, palihim akong humanap ng taong makakalaban. Ang taong iyon, narinig kong siya raw ang pinakamalakas na Shenming ng Tongtian Divine Cult. Ang resulta, isang galaw ko lang. Panalo na ako. Pati ang pinakamalakas na Shenming ng Tongtian Divine Cult, talo kay Jiruzu. Hindi kaya, invincible na siya. Kung ganyan kakalakas, hindi na ako mag-aalalang madamay ka pa. Dahil ang mga kakaharapin natin susunod, maaaring isang grupo ng mga martial gods. O mga Shenming. Isang grupo. Kung gayon, kung maglalaban, mahihirapan akong protektahan si Lolo ng ligtas. Hindi kaya, gusto ni Lolo ang gumamit ng killing array para harapin sila. Tama ka, gamit ang aking kaalaman sa array formation. Sapat na para mag-set up ng isang array formation na kayang pumatay ng Shenming. Ngunit kailangan ko ng tulong ng 3 Shenming. Umaasa akong makakatawag ka ng mga kaibigan para tumulong. 3 Shenming. Mukhang hindi na sila kailangan. Agad nag-clone si Ruzu sa 3. Nag-clone ka. Ang lakas, hindi nabawasan. Pinakamarami. Kaya kung hatiin sa 3. Ang pamamaraang ito, napakapambihira. Tama ka. Ang mga ordinaryong tao, kapag nag-clone, kailangang hatiin ang lakas. Alagaan ang clone para lumakas ito ng paunti-unti. Siya, direktang nag-clone ng ganito, pero hindi nabawasan ang lakas. Tunay ngang kahanga-hanga.